guys? It's me, Jaya Painahog, and welcome back to my channel. So today's video, so I want to thank all of you guys for reaching me until the end of the 2025. And now it's already 2026. Ang kita pala ng sige, medyo, backward mo na ako konti. Pero hindi naman siya masyadong yung ating reflection sa aking eyeglasses. Ayun, how about that? I hope rinig pa rin ako kahit nasa malayo na ako. Pero hindi kasi, baka naano kayo sa reflection ng aking eyeglasses. So, wait lang. Ano ko muna ayan, lock ko muna. So, ayun guys, it's already 2026 and I want to discuss my 2025 year 2025 from January to December. So, let's go. Let's start this our podcast. Podcast pa din siya kahit walang tao. Wala ko kasama. Pero, it still be a part of my podcast. Kaya sarili ko na lang kausap ko. Okay. Okay, sa month of January, medyo gentle ka nagsimula lahat. Sa career ko, 2026, I told myself na I will take a break from the freelancing. Trabaho ko is freelancing, which is serving people. Kung ano yung need nila, ibibigay ko. Yan yung service ko as a freelancer. So, sabi ko nga mag-take a break ako. Tapos, nag-start ako mag-streaming ulit. Pero hindi na sa Facebook and YouTube and Twitch. Nag-start ako sa TikTok. Sa 2025, actually 2023, nag-start na talaga ako mag-live pero sa Facebook and YouTube lang, at sa Twitch. Pero na 2025, doon ko na iniisipan magtuloy-tuloy na mag-live sa TikTok kasi nakapag-live ako ng TikTok 2024 na. Kaso yung mga viewers ko nga is under 18. So, na-restrict ako tapos na-ban. Dahil nga underage yung mga pumapasok ng live ko. Sa 2025, naisipan ko mag-continue nga and patuloy ng pag-live. So, ito yung nangyari. Sabi nila, pwede daw gumamit. Kasi ang aking ID kasi, hindi siya bawal siya. Hindi siya makonsidered as valid ID. So, naisipan ko gumamit ng ID ng aking parent. Ang ginamit kong ID ay kay mama. Kasi that time, si mama yung nandito sa bahay. So, sabi ko, okay, I will take this opportunity. Gawin ko si mama as my, siya yung gagawin ko para makapag-live ulit. So, anong nangyari? January 8 ako nag-appeal ulit ako for the confirmation of my age. Tapos, ginamit ko yung si mama. Yung age niya, yung mukha niya, yung ID niya. So, yung TikTok ko is kay mama na birthday. Kaya nag-appeal ulit ako para sa akin naman. Since I have valid na talaga, like, I have national ID to confirm or to show it sa TikTok. So, ayun, January 10, na-message si TikTok pero hindi ko napansin kasi dami nga notification ni TikTok that time. So, nakita ko na siya pag 12 nung na-try kong mag-post pero nakita ko may live na. So, doon ko naisipan, yes, makapag-live na ako. So, that time, ang ginawa ko, mag-live na talaga. Nag-live na ako. So, ang live ko dati is ML pa. So, mga first followers ko is galing sa ML tsaka sa pang-promote ko sa mga videos ko. Yung mga videos ko pa dun sa TikTok is which is more on mga TikTok trends na hand gesture lang yung mga trending. So, ayan. Lagi ako ng example, isa example dito sa TikTok ko. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're
na na-promote ko dati, dito lang. Tapos, sabi ko nga, nag-live ako sa MS. So, una kong mga viewers noon and followers is galing sa ML. So, tuloy, galing sa ML. So, sa February naman, ito na. Sa February na busy ako. Kasi, ang aming second sem ng first year ko that time is more on arts. So, madaming mga saya, practice sa weekend, ganun. So, hindi ako nakapag-live. Sa March naman, dito na ako nag-start ng stress eating. Ako, kung ba't ako stress eating? Kasi, that time kasi may last client na ako na ni-offer ng service ko. Tapos, ano niya, hindi pa siya nagbayad. So, na-stress ako. Paano ko to siya i-convince na need ko na yung kanyang payment, even though hindi ko naman siya need. Ang akin lang kasi, baka matagalin niya pagbayad. So, until now, January 2026, hindi pa siya nagbayad. So, I hope this month magbayad na siya kasi sabi niya pag December na babayaran niya yung utang niya or yung sahod niya sa akin till 2026 January. So, ayun. So, April, dito na ako nag-live. Ang ni-live ko, kasi nakikita ko sa TikTok kasi is Genshin. Sabi ko, may Genshin ako, so why not mag-live ako ng Genshin? So, ito na. April, nag-Genshin ako, pero wala pa nanonood kasi kakabalik ko nga mag-live. So, nasabi ko, ba't may Discord sila? Need na talaga may Discord. So, ayun, April 12, 2025, kumuha ako ng Discord server. So, for the help, I'm so very, very thankful for this girl. Ilagay ko yung name niya dito and social niya. I will ask for information from mga siya dito sa aking video. This girl, si Marie, nakilala ko siya dahil sa stream ni Ate April. Hindi pa ni Ate April, kanina yun. I forgot, babae din yun eh. Yung marunong kumanta. Hindi si Ate Ishi. I forgot. Basta kanya, doon ko siya nakilala. And hindi namin alam. Nanonood pala kami ng same persons na live. Nag-live din, which is horror game. Doon ko na naman, okay, we click. So, after nun, sabi niya, why not daw mag-join ako sa Discord niya? Kasi, nag-join ako ng Discord niya yung pinapanood kong horror streamer. So, ayun. Tapos, nag-join ako sa kanila. Tapos, sabi ko, I have a Discord din, but I don't know how to create or to improve my Discord. So, naghanap ng mga tao. And, I'm so very thankful to this girl, nga si Marie, kasi, she, and her friends helped me to build my Discord. And now, it has 78 members na, and I hope, dadami pa to. So, ayun nga. Tapos, 1 month ako nag-ayos ng aking Discord kasi ako lang gumagawa. Sila kasi, napaalang ako kung paano gawin to, ganun, and all. And iba, yung pag-set up talaga ako yung gumawa. Napaturo lang ko paano. So, thankful for Avery, si Lishan or si Ray, sino pa ba? Ang aking anak-anakan dati sa dati ko server sa 2024. Yeah. I forgot her name and his name, pero I'm so very, si Eva yung anak-anakan ko. So, I'm thankful for her for helping me those times na nag-need ako sa kanila. Need ko sila sa aking server. So, dito na ako nagkaroon ng active followers and viewers. And naging moderator ko din sila until now. So, Meet, Bliss, Ash, Kyo, sila tatlo ay yung una kong anak-anakan sa aking live. And until now, mga anak ko pa din. So, I will put their name and social here para makilala nyo din. Baka makita nyo sa aking TikTok. And you will recognize them na, sila pala yung tintokoy ko. So, ayan.
So, I'm so very thankful for them because they helped me. Ay, si Shopa din pala. He is also one of my, old na viewers and followers ko. So, ang ginawa nila, they helped me playing, they helped me in Genshin. Sabi ko nga, Genshin, di ba? Genshin yung ikalawa kong nilive nung May na. Nung May, so Genshin yung pinag-live ko na. And, pero, pinafocus ko sa ML kasi I didn't have 5-star pa that time sa Genshin. So, because of Bliss, Shikyo, saka si Sho, they helped me on Genshin. They helped me explore doing the puzzles sa Samaru, Primohan. And nung June na, I got my 5-star. So, nung June, dito na ako nakapag-grow pa talaga. Nagka 400 na ako, 400 followers. And nung June, I got my 400 likes, at 300 likes, and ilang views yun, I forgot. Naka 500 ako, 500 viewers in that live. So, I'm so very, very thankful. And, I got 200 diamonds at that time. O, di ba, ang gabing improvement na in just 1 month of doing live. Tapos, after that, I decided to have a moderator para naman kapag madami ng tao, may taga-moderate sa akin, like may taga-bantay. So, I have 8 pala yun, 8 pa. 8 moderators, si Cho, si Ash, si Kyo, si Bliss, sino pa, si Ray. Sila pa pala, noong June, 5 pa pala. Tapos pati sa Discord, sila din gumagawa ng akin. Bakita ko yung Discord ko dito, tsaka dito yung mga improvement ko. And may post pala ako dito. Pakita ko lang dito yung video na link ko dati. Video or link na na-post ko dito sa aking YouTube. So, ayan. So, that was my June moments. Tapos, that month then is may accident or may nangyari sa one of my members sa Papamilisi. So, that time din ako nakapag-live talaga kasi I need to focus on yung recovery sa aking papa. Kasi sa papa na siya na accident. And I didn't want to anong tawag na? To dive in on that because I didn't want to go back to sad story. So, ayun. Bakit ako medyo mahayag? Let me lessen ayan. So, cancel ko na yan. Ayan, pagpata na yan. So, July ulit ako bumalik. July ako nag-start ulit sa pag-live after that accident. So, July, dito ulit, bumaba yung viewers. Ano ba sa July? Anyway, nag-start ako tumaba, May. Like, tumaba talaga ako. Pakita ko yung picture ko, kung may picture ako. Tapos, comparison ko, ito yung before, ito yung after na lang. Picture ko dati, hindi pa ako yung stress eating and tumaba. And this is the after nung stress eating na ako. So, ayun. So, July, I don't think so if may nangyari sa July. Sa August naman, dito sa August, this is my first na nag-sermon ako sa Discord. Kasi, as a person who has naging officers, elementary, sa junior, ako rin officer din ako, naging officer. Saka senior high, naging officer. So, I have this kind of attitude na gusto ko talaga inline lahat yung gawain. Diba sabi ko may moderator. So, gusto ko, kasi I didn't want yung nagiging moderator ka lang dahil sa position. Pero may sabi ko sa mga
viewers or ibang tao na, I am a moderator of this streamer, ganun. I don't want that kind of thoughts sa isang tao na nakatanggap na isang posisyon galing sa famous streamer, kumbaga, ganun. So, sabi ko, I don't want you guys to think that na yung sinabi ko kanina na naging moderator lang kayo for the fame or for the clout chase. Ayun. Kasi kung moderator ka, gawin mo yung responsibilidad mo kasi ginusto mo yan, kinuha mo yung posisyon. Diba? If sinabi ko nga, I want you to become a moderator, if you know na hindi mo kaya, you can deny naman the offer, diba? You're so very, very polite and have a manners if you deny it from heart, like alam mo talagang sarili mo na hindi mo kaya. Kaysa tanggapin mo saka di mo gawin yung responsibilidad. Kasi yung tao na nabigay sa'yo ng responsibilidad is nag-hope na you will really take the responsibility that I gave you. Ganun. Yun yung nga rin, nag-sermon ako sa Discord tsaka sa Messenger. Kasi I don't want na minamaliit mo ko. Yun. So, yun yung nangyari sa August, September. Start ng September, ito na yung mga moments na I was very, very low and drained and kasi I was thinking how I can improve my channel or my TikTok. How to improve this more. So, yun nga. Yung ginagawa ko is, na-promote ulit ako sa TikTok. Na-promote ulit ako and I was happy kasi nag-improve naman siya. Nagka 600 ako, naka 500 noong September, naka 500 naman ako. So, in that 2 weeks, kasi nung July pala, nagkaroon ako ng management sa TikTok. And I was happy because may management ako to take care of my issues. Like, for example, naban ako, they were the one who helped me to get back my account. So, yun. It's very helpful. Akala ko hindi na ibupush yung account ko. Basta mabalik lang yung mabalik lang aking live. So, ayan. So, August, ano nga sa August ka, I forgot. Ayun nga, nagkaroon ako ng 500. I think na-featured ko yung screenshot ko, nagkaroon ako 500. Ilagay ko ulit dito. So, next August, September. October, birthday ng aking inahi. So, umuwi kami sa bukid niyan. And, September 30 pala. September 30 na lumindol. So, ayun, hindi ako nakapag-live talaga, as in, hindi nakapag-live that time kasi, na kami, modular na, online class, so, hindi na ako makapag-live. Kasi nga, tulog na si mama by 10, and my class will start at 5:30, will end at 9:30. So, kakaya nila mama na mag-live pa din ako. And, napansin ko naman, they already supported me in that time na nag-live ako twice yata doon sa sala namin. And, hindi naman masyadong rinig yung boses ko that time. So, ayun. So, hanggang November. Nakabalik kami November, second week, ng face-to-face. Third week na pala. Third week ng November, nakabalik kami. Ang konti lang pala, no? Konti lang ng days namin ng face-to-face kami. Third week lang. Pag third week, balik na kami. 22 yata yun. Or November 22. So, ayun. Hindi ako nakapag-live masyado nung November. Dito na December. Pati na December, hindi ako nakapag-live talaga. So, December, nangyari, nag-sermon ulit ako. November pala. Nag-sermon ulit ako kasi
there's someone in the burrito and it keeps on violating the rules that I given. And, ayun, there's so many, changes sa Discord at sa TikTok, and I need to wipe out those changes kasi ayaw ko naman na magkaroon ng mga members na wala talaga, like, hindi na nagalaw, hindi na active, deactivating yung mga accounts na niwalis ko sila, and they're asking me, ay may ma-moderate ako ng cake kasi they're not helpful. Sabi ko nga, gusto ko lahat inline. Okay lang kung talaga if you will tell me that you're busy and nahirapan ka sa ginagawa mo kasi I help you. Kahit mag-message kapag for example, mag-message ako na ganito, tapos na-late na reply ka, it's very, very okay lang sa akin. At least nag-reply ka, diba? Yun lang. Madali ako kausapin. Tsaka, ang ayaw ko lang talaga is, wala talagang boses na nakikita ko or na-hear ko from you guys. So, ayun lang. That's what I'm disappointed from you. You guys, kahit sabi ko, okay, like, hearts lang, reaction lang, okay na sa akin talaga yun. Very, very helpful na sa akin na nakikita ko, you agreed, you're fine with this, ganun. So, December, ang nangyari sa December, and November, I achieved 600. Naka-achieve na ako ng 600 by November. I didn't think so if may credit ulit ako, pero sana kung meron man, ilalagay ko dito. So, December, hindi ako nakapag-live talaga kasi nga, lahat ng gawain sa school, rush. Kasi nga, ilang weeks na kami nagkakita, nag-online class. Sa online class, hindi mo maibigay yung needs ng teacher eh. So, ayun, nag-rush. Sa December ka naman, ang nangyari, ang dami nangyari sa December. So, December 18, pumunta kami sa Daan Bantayan. Pinaka-tuktok or pinaka-edge of the Cebu City, of the Visayas. Kita ko dito yung map. Dito na lang map. Yung map. Kita ko dyan yung map. Tapos saan kami pumunta. So, Daan Bantayan. Tapos, 19, nag-ready. Ay, tama ba? Ay, no. So, 19 is pumunta kami ng parang bahay tapos may room. Kasi nililigo kami. And we didn't expect na ganun pala yung itsura. Kasi mas maganda talaga kapag yung dagat is nasa gilid ng edge. Yun na something, parang ganun. Kita ko dito yung page nila, taka yung video. Yung ibig ko sabihin na, mas maganda yun. Kasi pupunta namin wala Hubas. Walang tubig masyado. Pero maganda pa din. We take a lot of photos. So, kita ko din yung mga photos na picture ko sa kanila ni ate tsaka bunso ko dito. Using my camera, my phone na, yung old phone ko. So, ayan. Tapos, 2021 is binyag ng ni ate. Anong tawag doon? I forgot. Basta binyag siya. Ano na kung anong tawag kapag ikaw mismo yung humawak ng bata. I forgot anong tawag Tagalog yan. Tapos, umuwi kami sa Karkar, which is our hometown. 2022, kami, ng grocery. 2023, anong ginamit ko 2023? May ginawa ko 2023, I forgot. Pumunta kami somewhere. I forgot saan yun. 2024, nag-grocery naman ulit kami for 2025. Tapos, nagsimba kami. I don't know kung may picture ako sa 2025. Pero, if meron po, lagay ko lang ulit dito. 2025 is Christmas. So, Christmas namin super
chaotic kasi nag-change leave kami ng aking family. And post ko na lang yung raw video sa aking YouTube. And lagay ko lang dito yung video niyo and link. And I hope mauna ko yung ma-post para makita nyo agad. So, yun yung mauna makita nyo. So, 2026, I don't know kung ano yung ay, nagpahinga kami 2026. 2027, na grocery ulit? I don't know kung nag-grocery ko 2028 kasi 2027, I don't know kung ano lang ginawa ng 2027. 2028 is hindi na celebrate. Death anniversary ni Lolo. I-advance lang siya sa 2028 kasi may pasok yung iba sa 2029. Work, may pasok sa work sa 2029. So, ni-move nila ng 28 para lahat makapunta. So, ayun. I hope may picture ako or wala akong picture, B. Wala akong picture. So, lagay ko na lang dito. Wala din Facebook. Walang Facebook post. So, wala akong may lagay dito. So, 29. Ewan ko anong ginawa naman 29. 30. Ulit kami nag-grocery for 31. Ay, no, 31 pala. Or 30. Basta 30 o 31 nag-grocery ulit kami for the January 1. So, ayun. January 1, anong ginawa ng January 1? Ay, nag-pack ng package. Kasi, sa January 1 kasi, sa family side ni Mama, nagpa-party. New Year party sa kanila. Kasi birthday ni Lola. Alam ko when birthday Lola. Basta birthday din sa kanya. So, ayun. Nag-party kami and I don't have pictures because yung camera ko, iba yung SD nakapaslak. So, wala akong pictures mailalagay, kundi videos. Yung videos ko, Facebook ni ate. Lagi ko dito yung Facebook account niya. So, ayun. So, January 3, nag-post ako by December 30 nag-post ako ng magpang-giveaway ako sa Starlight and Belking, which is the MLN Genshin. Nag-happen siya ng January 3. I know, January 3, nag-live ako para mag-promote sa Genshin and ML. For January 3, nauna ko mag-promote yung Genshin. So, January 4, nag-live ako, promote ko si Genshin tsaka si ML. January 5, the last day of promoting, buti naman dumami yung aking gusto sa salita event. January 6, yung day of the giveaway, nag-ban pa talaga ako nung mga 8, around 8. Buti nakapag-live ulit. Nung mga around 10 na, ayun, ang tagal namin natapos na kami mga malapit na mag-1. And some of them are student. So, wala akong choice nun kung mag-weekend ako, din ako ng weekend. So, that's why, sa 6 ko siya ginawa. Tapos, ano ba? Yun na yata yung nangyayari, yung recap ko sa 2026. And, aking goal and New Year's resolution will be in the next video. And gagawin ko siya mamay na lang kasi it's already midnight. And 28 na siya. So, ayun lang guys ang aking recap of 2026 and I hope you guys parang you think my 2026 is very active or not. And I hope you will look forward for my New Year resolution and goals for 2026 kasi doon lahat makikita ang exciting moments and news. And news sa akin 2026. And thank you guys for watching. Bye bye.